Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan, mga ka-Good News. Nako, hindi lang pala WPS ang nais kunin sa atin ng China. Pati na pala ang Palawan, meron silang pinapakalat ngayon na balita mismo sa kanilang bansa, sa mga tabloid, sa mga newspaper at lahat-lahat na ng mass media sa China. Meron silang pinagkakalat ng mga false news o mga fake news na ang Palawan daw ay sa kanila ito, kaya balak nila itong kunin. Narito ang ulat galing sa ating ka-vlogger Good News PH. Pasok. China, hinira ng National Historical Commission of the Philippines. Kinundina ng National Historical Commission ng Pilipinas ang ipinapakalat ng China na ang Palawan at Sulusi ay sakop daw nila. Ito ang isa sa mga diskarte at taktika ng China para ibaling ang atensyon ng Pilipinas palayo sa Baho de Masinloc. National Historical Commission ng Pilipinas kinundina ang pagsisinungaling na ipinapakalat ng mga Chinese sa kanilang social media na kanila raw ang Palawan at Sulusi. Ayon sa mali at mapaninlang na sinasabi ng mga Chinese sa kanilang social media platform, ang isla daw ay tinatawag na Zhenghe Island ay sa kanila 1,000 taon na ang nakalipas at ito daw ay inaangkin ng Pilipinas at pinangalan ng Palawan. Dagdag pa ng mga Chinese na dapat ito daw ay isauli na sa China. Naku, grabe itong China talaga mga Grabe talaga mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Paano nila ma-claim yan na wala ngang nakatirang mga inchik dyan? At hindi lang yan, nauuna sa kanila ang Spanish sa pag-colonize ng Pilipinas. So ibig sabihin, ang unang talagang merong titulo ng Pilipinas ay mga Spaniards, mga Spanish. At sinundan ito ng Amerikano dahil niliberate tayo ng Amerikano galing sa Spanish. At sinundan na naman ito ng mga Hapon ng World War II nang magiging koloni nila ang Pilipinas. So meron lamang tatlong bansa ang nag-colonize at nagmamayari ng Pilipinas noon at wala dyan ang China. Para maangkin mo ang isang bansa, dapat katulad sa Russia ay aagawin mo ito through invasion or gera. Kigirahin mo muna, walang nangyaring gera eh. Kahit si Limahong, pirata yun ng China, hindi nagsabi na sa kanya ang Pangasinan. Diba si Limahong nag-asawa na sa Pangasinan eh. At pagdating ni Limahong sa Pangasinan, ay Pilipinas ng Pangasinan, meron ng mga Pilipino. Kaya yung mga sinasabi nila maling-mali. Si Limahong ay ano din yun, pirata ng 17th century. At itong sinasabi nila na admiral daw na pisot, na supot, siguro natanaw lang yung isla, sinasabi na sa kanila. Paano magiging sa kanila? Wala nga silang flag dyan eh. Wala silang structure na magpatunay na sa kanila ang Palawan. Nako, grabe, parang ahas no. Ipapakain mo yung daliri mo, ibigay mo yung kamay mo, kakainin pati siko mo. Ganyan yung sawa, di ba? Lalamunin ang buong katawan mo. Kaya ito, kahit hindi pa nila nakuha ang WPS ay parang inuunahan na tayo eh, na nasa kanila na ang WPS, nakuha na nila. Ngayon ang isusunod nila ay Palawan. Ay talagang digmaan na yan. Kasi hindi mababago yung isip ng mga Chinese hanggang hindi yan matuturuan ng leksyon. Sino pa naman ang makapagturo ng leksyon dyan? Ang laki-laking higanting bakulaw na yan. Hindi ang Amerika lang, di ba? Kaya kailangan na magipagpulong ang ating presidente, PBBM, tungkol dito sa itong ginagawang kasinungalingan ng China. Dapat ipapatawag ang China sa International Tribunal, sa United Nations Court. Dapat ipapatawag yan kung bakit pati Palawan kiniklaim nila. Noong maliliit pa tayo, di ba, pinapadrawing tayo ng map of the Philippines. Alam natin na ang Palawan ay sa atin yan. At ibang isla dyan sa Sulusi. Grabe talaga tong China. Kung makakalipad lang ako papuntang China, pagsasampalin ko yung si Jinping ng sapatos na yung mabahong sapatos na kaapak sa tae ng kalabaw, yun ang ipagsasampal ko sa mukha ng inchik na yan. Tarantado, mukhang mongoloid. Balik tayo sa video, courtesy sa atin ng Good News PH. Maya, kahit sa anong paraan, peke, kahit sa paggawa ng storya, isiniwalat ng National Historical Commission of the Philippines na mga pinagsasabi ng mga Chinese ay isang kasinungalingan lamang. Walang patunay na merong count ng Chinese settlement na makikita sa anumang mga dokumento noong pang 1521 sa pamamagitan ng mga account ni Antonio Pigafetta na bahagi ng Expedition ni Magellan at ang Circumnavigation o ang unang paglalayag sa buong mundo. Inulit ng National Historical Commission of the Philippines ang patakaran
patakaran ng gobyerno ng Pilipinas na hindi nito isusuko ang soberanya ng ating bansa. Nanindigan ang National Historical Commission of the Philippines sa patakaran ng Marcos administration na walang kahit isang pulgada o soberanong teritoryo ng Pilipinas ang ibinebenta at hindi rin maaring angkinin ng mga estado na nagsasabing kaibigan daw natin sila. Ngunit Ito ang pagkakamali ng administrasyon ni Digong at saka ni Digong mismo. Dahil sa masyado silang nagipagkaibigan sa China, ayan na tuloy, nagkaroon sila ng gentleman's agreement at ang nangyari pala, kaya pala nilalagyan ng tarpaulin noon ng Palawan na probinsya daw ng China. Noong dumalaw ang mga Chinese dito, noong pag-upo ni Presidente ay nagdala ng mga tarpaulin at sinasabi na ang Palawan ay probinsya ng China. Ay grabe no? Dahil sa makabagong makapili, yan yung mga traidor na mga Pilipino na katulad nila Digong. Sasabihin ko na yan, talagang napaka-traidor. Nagtayo pa naman ng university sa China, sa Fujian, sa lugar ni Alice Go. Doon nagtayo ng university na Solidad, Duterte University. At doon tinuturuan ang mga insik pagsalita ng Pilipino at kustombre at customs ng Pilipino. Kaya pagdating dito ng mga Chinese spy sa Pilipinas, ay marunong na silang kumilos na Pilipino, marunong na sila ng ating custom, marunong na silang magsalita. Kaya akala natin na matagal na ng mga insik yung narito, yun pala ay nag-aaral sa University ni Digong sa Fujian. Totoo yan, merong university si Digong doon sa Fujian. Kahit i-search nyo sa Google, Duterte University in China, lalabas yun, automatic, kasi totoo. Okay, kaya itong nangyari ngayon na pati Palawan kiniklaim na ng China, ito talaga ay dapat, sabi nga ni PBBM, walang ibibigay natin kahit isang pulgada na lupa dyan. Totoo yan, pero sa panahon ni Digong, anong sinabi ni Digong? Probinsya tayo ng China. Ibig sabihin, binigay niya na ang Palawan at baka buong Pilipinas pa. Grabe, dapat bitayin nga yan sabi ni Luke Spirito, dapat bitayin yan si Digong para meron tayong historical records ng mga ganitong klaseng tao na katulad sa ginagawa sa England, binibita yung mga nakakasala. Sa Egypt, pinuputulan ng ulo. Diba? Kasi hindi lang ang kasalanan ni Digong, hindi lang yung EGK, yung pagpatay ng 30,000 ka Pilipino sa kanyang termino, kundi ang pagbinta ng pagbigay ng Pilipinas pala sa China. Grabe, ibinigay ang ating ang dami na nating nagbuwis ng dugo ng mga bayani sa Pilipinas, di ba? Nagipagdigma sila Pulapo sa mga Spanish, kina Magellan. Nagipagdigma tayo sa mga Amerikano, nagipagdigma tayo sa mga Hapones noon para hindi agawin ng Pilipinas. Pero ngayon, binigay lang ni Digong dito sa tarantadong insik. Kaya anong masabi nyo? Kayong mga DDS dyan na nakikinig, papanig ba kayo kay Digong? Napakawalang hiyang tao yan, traidor sa bayan. Hindi lang yung EJK ang kanyang kasalanan, ang pagbinta ng Pilipinas at China. Hindi magkaganito kung hindi nakaupo si Digong. Hindi makapwesto ang mga Chinese dyan sa WPS. Kasi kahit sa panahon ni Pinoy, kahit abnoy yung si Pinoy, ay pinaglaban niya ang WPS. Kaya nga nariyan yung barko dyan Yung barko na Sierra Madre na nabubulok. Si Pinoy ang nagpalagay niyan. Inilagay mismo dyan para marker natin sa ating karagatan na atin talaga yan, yung WPS. Pero kay Digong, inuuto tayo Sabi niya mag-jet ski daw siya, makipaglaban siya mag-isa sa China. Yun pala, mag-isa na makipag-usap ng Xi Jinping para meron silang gentleman's agreement. Yan ang katotohanan yan. Balik tayo sa ating balita. Tuloy na sumisira sa katatagan ng rehiyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga questionable historical data. Well, una sa lahat, we've always known that, I think from the 11th century, all the maps of China, whether official or unofficial, ang southernmost part of the territory is in Hainan Island. So, paano nila nasakop yung Palawan? So, basically they're saying that the Admiral Cheng Ho came to the Philippines and sinasabi baka yung Palawan daw ay napuntahan niya. But it has been pointed out by some Chinese historians themselves that the account that he visited the Philippines is unsubstantiated. Kasi basically,
ang sinasabi yung Chan Cheng, which was thought to be the name of the Philippines in the annals of Cheng Ho, was actually a Malay state, the Ming Dynasty name of a Malay state in Indochina. So, hindi siya Philippines, hindi siya napunta sa Philippines. Tapos, sabi ng mga accounts ni Cheng Ho na siya ay nakapunta sa Western Seas, hindi sa Eastern Seas, hindi sa kung nasan yung Pilipinas. So, historically, what we can say was that yung Palawan, I think some parts of it was even part of the Sultanate of Sulu. Pero hindi siya naging part ng China. No? And that, I think that is false. Ito, at meron lang akong may dagdag. Kung ganun pala na kapag makaapak ang isang Chinese sa isang isla, ibig sabihin pala nun ay sa kanya na ang isla. Napakatarantado naman, napakabubo ng mga inchik na yan. Nakaapak lang pala sila o baka tinanaw lang nila, hindi nga nakaapak Paano sila aapak? Nandyan sila lapu-lapu sa panahon na yun. Diba? Didigmain sila. Yung mga katsila nga na may suot pa na baluti na bakal sa katawan, merong mga armor sa katawan yung mga Spanish. Itinalo pa nga nila Magellan Amigdat nila lapu-lapu sila Magellan. Paano kung bababa yung si Zhang Ho na yan na supot, pisot? Walang baluti sa katawan yan Talong-talo yan nila lapu-lapu. Si Magellan nga pinaslang nila lapu-lapu Pagbaba lang sa galyon, tapos silang lahat. Diba? Gagawin yun ni Zhang Ho na yan, na inchik. Kaya sa palagay ko, kahit pag-apak sa isla ng Palawan, hindi nakaapak yung admiral na yan na pusot, supot. Balita ko, pinatayan ng ng mga inchik din pagbalik sa China, yung Admiral Zhang Ho na yan. Kasi siya, itong hindi sumunod sa batas doon sa China kung saan-saan na lang pumupunta. Kaya pagbalik sa China, mismo Chinese ang pumatay sa kanya, yung admiral na yan. Walang kakwenta-kwenta na admiral yung Zhang Ho na yan sa history ng China. Kaya naano ka na rin yan. Napadaan ako sa history ng Admiral Zhang Ho na yan. Supot yan, pisot. Yun ang sabi. Kaya nagawa lang ng mga kwento Talagang factory of fake news itong China. Grabe, nakaka-high blood talaga. At ibig sabihin ba noon, kapag aapak ka sa isang pulo, sa'yo na ang pulo? Mga tarantado. Si Marco Polo nga, kahit saan pumupunta si Marco Polo, hindi nagsasabi si Marco Polo na akin yung mga isla na yan. Si Marco Polo napadaan sa Pilipinas noon. Si Marco Polo ang nagsabi na maraming ginto sa Pilipinas at nakarating sa mga pandinig ng mga Spanish. Kaya pumupunta ang mga Spanish dito sa Mactan. Una sila Magellan kasi narinig nga yung mga ginto. Si Columbus pumunta sa Amerika kasi narinig din ni Columbus ang kwento ni Marco Polo tungkol sa mga ginto na pinupulot lang daw sa mga lugar na yan. Kaya si Marco Polo ang tunay na talagang traveler na businessman. European yang si Marco Polo, isang European. Ngayon, sinabi ba ni Marco Polo na sa kanya na yung lahat ng isla na naapakan niya? Yang China pala noon, kapag naapakan nila ang isla ng ibang bansa, sa kanila na pala yun. Hindi ganun ang pag-angkin ng isang isla ng isang bansa. Ang pag-angkin ay dadaan talaga yan sa gera. O kaya kung hindi gera, bibilhin mo. Yun lang ang dalawang pag-angkin ng mga isla. Hindi yung ituturo mo lang tapos sabihin mo sa iyo na. Tarantado talaga yung inchik na yan. Ang sarap pagsasampalin. Balik tayo dito sa ating kaibigan. Sir, would it be fair to say na this is a blatant historical revisionism? Well, they've been doing that since even before the Chinese Communist Party had taken over. Panahon pa actually ni Chiang Kai-shek sa China. I think 1947, they started itong ganitong claim na kine-claim na nila yung mga seas near Palawan, no? Yung 9-dash line na tinatawag natin. So the problem was, this is deeply embedded, this distortion of history is already deeply embedded
in the minds of the Chinese. Kasi yan ang tinuturo sa kanila. Okay, para malinawan tayo mga kababayan, tingnan natin tong artikulo sa Google. Ito ang search natin, Palawan is part of China. Ang lalabas ito. Meron din dito sa baba. Ayan, no. No, Palawan was never part of China. China claims Palawan Island. Kalukuhan. Ito yung una, ito yung maganda. From Inquirer.net. Ito, Palawan was never part of China. Ayan, talagang hindi. So, ito, mali. False. Ay ano yung kanilang dash line ay yung 9 dash line, di ba labas yun sa Palawan? Ngayon ay pumasok na eh. Sinama na talaga ang Palawan. Grabe talagang mga greedy ang mga inchik na yan. Dapat talaga paputukan yan eh. Ito, Manila, the Philippines said the country's historical body on Friday denounced the false claim circulating in Chinese social media, read note, that the island of Palawan was once belonged to China. Ito, nagpakalat na naman sila ng fake news sa kanilang mga, sa bansa ng China. Na ayon sa history daw, sa kanila ang Palawan. Noon, ang kiniklaim nila ay yung mga isla lang dyan sa Spratlys. Ngayon ay nakarating na sila sa Palawan, grabe na. Diyan na talaga magagalit na diyan si Donald Trump. Kasi meron na tayong batas ngayon ng karagatan na bago, 'di ba? Yung UNCLOS, Law of the Sea, na 200 nautical miles galing sa baybayin ang ating karagatan or ang economic zone. Kaya paanong nangyari na pati Palawan na naman ngayon? Noong elementary ako pinagpa-drawing ako ng teacher ko ng mapa ng Pilipinas talagang nandyan ang Palawan, di ba? Kailan ba natanggal yung Palawan sa mapa ng Pilipinas? Ito, may nakarating daw na Zhang He. The Post even said that the Philippines should return Palawan to China. Naku, bakit isuli? Claiming that the original name was Zhang He. Naku. Dahil meron daw 4th century Chinese explorer. Mas nauna pa nga sa kanya si Limahong Si Limahong ang unang nakapunta rito sa Pilipinas. Kaysa yung si Zhang He na sinasabi. At pangalawa na talagang nag-invade sa Pilipinas at nagiging koloni tayo. At nagtatag sila dito ng kanilang bansa, sabihin natin, kaya tinatawag tayo na Pilipinas, ay Spanish. Dahil ang kanilang hari si King Felipe, kaya pinangalanan na Pilipinas. So walang China. Merong Spanish na nag-colonize sa atin, nakipagyera tayo sa tulong ng Amerika, na-liberate tayo, kaya nagiging atin ang Pilipinas galing sa mga Spanish. Atin talaga ito. Noon pa man, inagaw ng Spanish, nagkagyera, and then nariyan ng Amerikano, nagiging tayo, sandali, nagiging parang Republika ng Amerika, and then dumating naman ang Hapon, invade na naman tayo. Yan lang sa history, di ba? Walang Chinese. Kaya dito makikita natin na manang-mana talaga si Digong dito sa China. Gumagawa ng mga kwento na grabe. The historical fact clearly and convincingly shows that the Philippines and its predecessor state actors have always exercised sovereignty over archipelago. Ayan nag-exercise daw tayo sa soberenya ng China kasama ang mga aktor yung Amerika tsaka ibang natin allied countries. Grabe talaga itong inchik, mga ka-high blood. Ito, Chinese also said that there exists no evidence to support the settlement of permanent Chinese population in Palawan, which has been continuously populated since 50,000 years ago through archaeological data. Ayan, wala ngang nakatira na mga Chinese dyan sa Palawan Paano nagiging Palawan yan? Nung isinilang tayo, Pilipino na lang dyan, tapos sasabihin nila na sa kanila. Gusto talaga ng gihira niyan. Yan na nga bang sabi ni Digong na ang Pilipinas daw ay probinsya ng China. Kaya palagay ko sa
sa tinatawag na Gentleman's Agreement, ang Palawan ang binigay ni Digong kasama ang WPS sa China. Kasi bakit ngayon sinasabi nila na sa kanila na yan? Di ba? Bakit sa panahon ni Cory, sa panahon ni Irap, ni Ramos, hindi nag-claim ang China sa panahon ni Pinoy ng Palawan? Yung kiniklaim nila WPS lang. Ngayon sa panahon ni Digong, kiniklaim na sa kanila ang Palawan. Grabe. Kaya totoo na meron ngang Gentleman's Agreement ang si Digong at saka ang China, at yan ang ibigay ang Palawan. Ako noon pa ako palagi nagsabi nito na pagkatapos niyang WPS, Palawan na naman yan kasi hindi makontento yung China. Totoo talaga. So ito, nagkatotoo na. Nagkatotoo na ang prediction ko. Matagal na prediction ko yan. 1 taon na. Ngayon lang lumabas to. Alright, so ano ang inyong mga saloobin, mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Paki-comment sa ating comment section kung anong masasabi niyo na pati Palawan pala, pati El Nido, di ba, yung ating magagandang beach resort dyan ay sa China daw. Naku, grabe talaga. Paki-comment na lang at paki-subscribe sa ating channel, paki-subscribe sa mga bago pa lamang. At ako'y magpaalam na hanggang sa muli. God bless the Philippines.